Unang karosa, ang karosa ni San Pedro. Si San Pedro ay mangista at kabilang sa unang apat na alagad ni Jesus. Siya ang buong pananalig na nagpahayag na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dahil dito, nawig ni Jesus, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng balong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Tagay niya ang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos sa kanyang pangangaral ng mabuting balita sa Roma. Ang hawak niyang sumpi ay sa isang ng tungkuling ibinigay sa kanya ni Jesus. Si San Pedro ang saligang bato ng simbahang itinayo ni Jesucristo dikot sa tubig. Siya ang ating tunang Santo Papa. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Brother Augusto Hicta. San Pedro, ipanalangin mo kami. Ang susunod na karosa, ang pagpapaalis ng 7 demonyo kay Magdalena. May ilang mga babaeng kasama ni Jesus na pinagaling niya sa masasamang espiritus at karamdaman. Kabilang sa kanila si Maria na tinatawag na Magdalena. Nilinaw na ang simbahan sa mga pag-aaral na ito na ang 7 demonyo na inalis sa kanya ay hindi lamang nangangahulugan ng kasalanan ng laman, kundi mga karamdamang nagpapahirap sa kanya. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Ray Anthony Santos, Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Ang susunod karosa ay ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina. Marahil ay wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ang bawat pamamaalam ay mabigat sa kalooban at mahirap tanggapin. Kung kaya't tanging pagtitiwala lamang sa Diyos ang ating masasandalan. Bagamat napakasakit sa kalooban, ay muling makikita ang ganap na pagsunod Maria sa kalooban ng Ama. Kahit alam niyang kakaharapin ng kanyang anak ang matinding hirap na maghahantong sa kamatayan. Kabahagi ang mahal na Birhen sa pagpapakasakit na naghatid ng kaligtasan sa sangkatauhan. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Jolo Granados. Maria, kabahagi sa paghihirap ni Jesus, ipanalangin mo kami. Ang susunod na karosa, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sumakay si Jesus sa isang bisirong aso na hindi pa nasasakyan ni Numan. Lumabas ang maraming tao upang salubungin siya. Habang itinalaga niya ang kanyang daraanan, ang kanilang mga balabal at mga pinutol na sanga ng palma, nagsigawan at nagpuri ang mga tao. Hosana, mapalad ang pumaparito sa ngalan ng Panginoon. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Luz Hernan Camposanto. Jesus, na aming Hari, kaawaan. Ang susunod na karosa, ang pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Gaya ng kanyang ginagawian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng Olibo, kasama ng mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila, mga 10 pukol ng bato ang layo. Dooy lumuhod at nanalangin, "Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, ngunit
Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding inagpis, tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malaking patak ng dugo. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng Reyes, Tirona at Bay family. Jesucristo na naghirap para sa amin. Kaawaan mo kami. Ang karosa ng pagkakanilo ni Judas Iscariote kay Jesus. Nagsalita pa si Jesus nang dumating si Judas nang siyang magkakanulo sa kanya, kapalit ng 30 pila. Isinugo ng punong saserdote ang mga kawal upang hulihin si Jesus. Sila ay may dalang mga tabak at pamalo. Hinalikan ni Judas si Jesus upang matukol kung sino ang dadakpin. Wika ni Jesus sa kanya, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo," at siya ay nilang dinakip. Bumunot ng tabak si Pedro, tinaga ang utusan at natigpas ang tainga nito. Sinabi ni Jesus, "Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay." Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Dennis Pineda Victa at pamilya. Jesucristo na ipinagkanilo, kaawaan mo kami. Ang karosa ng pagtatatwa ni Pedro kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako iiwan ninyong lahat, sapagkat nasasaad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tubo." Sumagot si Pedro, "Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan." Ngunit sinabihan siya ni Jesus, "Tandaan mo sa gabi rin ito, bago tumilaok ang manok, nang makalawa, 3 beses mo akong itatatwa." Pero nagmatigas pa rin si Pedro at sinabi, "Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa." Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Sidney Gabriel Villalarba. Jesus na itinatwa ni Pedro, Kaawaan mo kami. Ang susunod na karosa, Senyor Cautivo. Dinakip nga si Jesus at iginapos sa mga bantay na Hudyo at ang mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang isinulat ng mga propeta. Tumakas sa mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Agnan. Kristong nakagapos, kaawaan mo kami. Ang susunod na karosa, ang paghahampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Sa pagnanais ni Pilato na bigyang lugod ang napakaraming tao, ay pinalaya niya si Barabas sa kanila. Si Jesus naman ay ibinigay sa kanila. Kahit na walang makitang dahilan si Pilato upang parusahan si Jesus, ay kanya pa rin ipinag-utos na siya ay hagupitin at tuluyang ipako sa krus. Ito ang katuparang hula ni Propeta Isaias. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumugo kahit isang salita. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng Jimenez Valdez family. Jesus na nagpakasakit para sa amin, kaawaan mo kami. Ang susunod na karosa ay karosa ng Senyor Jesus Desmayado. Ang pagkalupaybay
kalugmok ni Jesus sa lupa nang dahil sa sobrang hirap at pagod na dulot ng pagpapahagupit sa kanya, gaya ng ipinahayag ni Propeta Isaías ng ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya at binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa hirap na dinaras niya at sa mga hampas na kanyang itnuka. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng Peña family. Jesus na nakalugmok dahil sa amin, kaawaan mo kami. Susunod na karosa, Senyor de la Pasensya. Kumuha sila ng matinik na bagi, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya'y ininsulto nila, niludhan, niluhuran at kinutian ng ganito: "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Ayon sa hula ni Propeta Isaías, hindi ko pinansin ang mga ininsultong ginawa nila sa akin, sapagkat ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Cadiz. Jesus na pinutuhan ng koronang tinik, kaawaan mo kami. Pagtanggap ni Jesus sa krus. Nang matapos kutyain, inalisan siya ng balaban. Sinuta ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Buong pusong tinanggap ni Jesus ang mabigat na krus na papasanin niya patungong Kalbaryo. Kahit napakabigat para kay Jesus ang krus na ito, kanya pa rin itong tinanggap ng buong pagpapakumbaba. Ang kapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Dr. Romel Toledo. Jesus na naghirap dahil sa aming kasalanan, kaawaan mo kami. Ang pagpasa ng krus. Kaya't ibinigay ni Pilato sa kanila si Jesus upang ipako sa krus. Dinala si Jesus sa mga sundalo palabas ng lungsod. Ipinapasa nila kay Jesus ang kanyang krus papunta sa lugar na tinatawag na lugar ng bugo, na sa wikang Hebreo ay Golgota. Ipinahayag ni Propeta Isaías, parang korderong hindi matututol kahit nagupitan at hindi umimik kundi kauntiman. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng Birata family. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Dalhin natin kung gaano katindi ang hirap ng kaloobang masalubong ng ina ang kanyang anak na sugatan at pinahihirapan. Bagamat malinaw kay Maria ang daan na tatahakin ni Jesus, siya man ay nagurusagin sa pagpapakasakit ng kanyang anak. Si Maria ay tagasunod ni Kristo kahit nasa daan ng kahirapan. Kabahagi siya sa paghihirap at pagpapakasakit ni Jesucristo. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Kokoy Encarnacion. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Ang susunod na karosa, Tres Caídas. Si Jesus ay mahina na dahil sa mga tinamong sugat at pagod. Kung kaya't sa ikatlong pagkakataon ay muling nadapa. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan na si Simon na taga Sirene
na ama ni na Alejandro at Rufo na nanggaling sa bukid upang sumama sa kanila upang pasalin niya ang kanyang krus. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Perona. Jesus na naghirap dahil sa amin, kaawaan mo kami. Ang karosa ni Santa Veronica. Ayon sa tradisyon, habang si Jesus ay lumalakad sa Kalbaryo at ang mukha'y duguan at pawisan, si Veronica na isa sa mga nakasaksi ay naawa. Kahit alam niyang mapanganib din ang buhay niya, ay lakas loob niyang nilapitan si Jesus at ibinigay ang kanyang dirham. Tinanggap ito ni Jesus at ipinunas sa kanyang mukha. Ang imahe ng mukha ni Jesus ay nakatatak sa dirham na ito. Sa kasalukuyan, ang naturang dirham ay nakatago sa St. Peter's Basilica sa Rome. Ang imahe nito ay nasa pangangalaga ni Lilian Pan at pamilya. Santa Veronica. Ipanalangin mo. Nuestro Padre Jesus Despojado. At pagsapit nga nila sa lugar ng mga bungo o kalbaryo, ay kanilang hinubaran ng damit sa Jesus, dahilan upang muling manaliwa ang kanyang mga sugat na dinamo. Nag-usap-usapan ang mga kawal, huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinaan ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Ortega. Jesus na hinubaran ng damit, kaawaan mo. Ang karosa ng El Golgota. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang ulo. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng Diego family. Jesus na ipinako sa krus, kaawaan mo kami. Ang susunod na karosa, La Pieta. Ang kamatayan ay katapusan ng lahat ng paghihirap sa buhay nito. Nang namatay na sa Jesus, ang kanyang bangkay ay binaba sa krus at inihanda sa paglilibing. Muling niyakap ng nangungulilang ina ang katawan ng kanyang pinakamamahal na anak na wala ng buhay. Bilang tagasunod at ina ni Jesus, si Maria ay lubos na nahapis na ang puso'y tinaturukan ng patalim ng sakit at hirap. Kaisa ng kanyang anak na si Jesucristo at naganap nga ang hula ni Propeta Simeon. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Judge Rolin Diaz. Jesus, aming manlubos, kaawaan. Ang karosa ni Santa Maria ng Jerusalem, ina ni San Marcos Evangelista. Ayon sa tradisyon, sa tahanan ni Maria na ina ni San Marcos, ginanap ang uling hapunan. Isa sa mga babaeng masugid na tagasunod ni Jesus, kung kaya't kabahagi at saksi din siya sa
sa mga mahalagang pangyayari na naganap tulad ng pagpanao ng Espiritu Santo. Sa kanyang tahanan nagpunta si Pedro matapos walang makalaya mula sa kulungan. Nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ni Marcos. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother John Luis Haminan and family. Santa Maria ng Jerusalem, Ipanalangin mo kami. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Santa Juana de Cusa. Si Juana ay may bahay ni Cusa na kinakatiwala ni Herodes Antipas, ang tetrarca ng Galilea. Siya sa ilang babaeng pinagaling ni Jesus sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Tinutustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Eric Encarnacion. Santa Juana de Cusa, ipanalangin mo kami. Ang karosa ni Santa Marta. Si Marta, kapatid ni Maria at Lazaro, ay mga kaibigan ni Jesus mula sa Betania. Noong dumalaw si Jesus, siya ay naging abala sa paghahanda ng pagkain, habang si Maria ay naupo sa paanan ni Jesus at nakikinig. Dahil dito, hiniling niya na sabihan si Maria na tulungan siya. Marta, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming bagay. Subalit pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi makukuha sa kanya. Ang karosang ito ay nasa pangangalaga ni Brother Tito Medina. Santa Marta, ipanalangin mo kami. Ang susunod na karosa, Santa Maria de Betania. Si Maria ay kapatid ni Marta at Lazaro na taga Betania. Nagpunta si Jesus sa tahanan ni Lazaro na matatandaan ang kanyang muling binuhay upang doon ay maghapunan. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nadro at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos ay pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya San Miguel. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo kami. Ang karosa ni San Jose ng Arimatea. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Pagkakuha ni Jose sa katawan ni Jesus, binalot niya iyon sa malinis na telang lino at inilagay niya iyon sa kanyang bagong libingan na inuka sa malaking bato. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Russell Aquino. San Jose ng Arimatea, ipanalangin mo kami. Ang susunod na karosa, ang karosa ni San Nicodemo. Si Nicodemo ay isang Pariseo at kagawad ng Sanhedrin.
na isang lihim na alagad ni Jesus. Isang gabi, siya ay pinalihim na nagtungo kay Jesus upang makinig sa kanyang mga aral. Pinaunawa sa kanya ni Jesus na mga tao ay kanilang isinilang na muli sa tubig ng Espiritu upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasama rin niya si Nicodemo na noong unang gabi ng nasadya kay Jesus. May dala itong pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at alo. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at pinalot sa telang lino. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Dr. Emar ang nabahag. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. Ang karosa ni Santa Maria Salome. At mayroon din namang mga babae na nagsisinanaw mula sa malayo, na sa mga yaoy na naroroon kapwa si Maria Magdalena at si Mariang inang ni Santiago at ni Juan at si Salome. Ayon sa tradisyon, siya ang asawa ni Zebedeo, ang isa sa 3 babae na nagtungo sa libingan ni Jesus noong linggo ng pagkabuhay upang lagyan ng mira ang bangkay ni Jesus. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng napalan panin. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Ang susunod na karosa, Santa Maria Jacobe. Si Maria Jacobe na asawa ni Cleopas ay isa sa 3 Maria na unang nakilala sa walang lamang libingan ni Jesus noong linggo ng pagkabuhay. Siya ang ina ni Santiago na kasama ni Maria Magdalena at Salome na nagpunta sa libingan upang lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kabilang din siya sa mga babaeng nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Pobre Aguinaldo. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Karosa ni Santa Maria Magdalena. Tinaguri ang apostol ng mga apostoles sapagkat siya ang nagbalita sa mga apostoles na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." Hindi iniwan ni Maria si Jesus sa magpapakasakit nito sa krus. Naroon din ang maraming babae na nakatanaw sa malayo. Sila ay sumunod kay Jesus mula sa Galilea at naglingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng Diaz family. Santa Maria Magdalena, apostol ng mga apostoles, ipanalangin mo kami. Ang susunod na karosa, Santo Sepulcro. Pagkakakuha ni Jose sa kanyang katawan, ibinalot niya iyon sa malinis na telang lino at inilagay niya iyon sa kanyang bagong libingan na inuka niya sa malaking bato. Nang maipagulong na niya isang malaking bato tungo sa pintuan ng libingan, ay umalis na siya. Naririto sa ating harapan ang Kristong nakahimlay ng walang buhay dahil sa ating mga kasalanan.
Siya ay naghirap at namatay dahil sa walang pakundangan nating paglapastangan sa ngalan ng Diyos at paglabag natin sa kanyang mga utos. Ang Diyos na piniling maging tao katulad natin hanggang sa kamatayan. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya sa Maniego. Jesus na pumanaw dahil sa aming mga kasalanan. Kaawaan mo kami. Ang karosa ni San Juan Evangelista. Si Juan ay ang pinakabatang apostol na taga-Galilea, anak ni Zebedeo at Maria Salome. Siya ang may akda ng ika-4 na ebanghelyo. Buhat sa krus ay hinabilin sa kanya ni Jesus ang kanyang mahal na ina. Babae, narito ang iyong anak. Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Brother Teofilo Victa. San Juan Evangelista. Ipanalangin mo kami. Ang susunod na karosa, Mater Dolorosa. Inilalarawan dito ang hapis ni Maria habang siya ay nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus. Masdan ang kanyang puso na may karak ng balaraw na nagpapakita ng 7 hapis na naranasan ng mahal na ina. Ang unang hapis, ang hula ni Simeon. Ang ikalawang hapis, ang pagtakas sa Ehipto. Ang ikatlong hapis, ang pagkawala ni Jesus sa templo. Ika-4 na hapis, ang pagkasalubong kay Jesus na pasad ng krus. Ang ika-5 hapis, ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Ika-6 na hapis, pagbaba ng bangkay ni Jesus mula sa krus. Ang huli at ika-7 hapis ay ang paglilibing kay Jesus. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Tirona. Maria, ina ng hapis, ipanalangin mo kami.